Isang sagot lang po, attorney, para maintindihan po ng taong bayan. Kasi isang diretso lang po. Kasi kung pababasa pa natin sa taong bayan yung mga approved na batas, medyo ano po yan. Kasi, Your Honor, Justified na kami bago kami. Yan ang magaling na abogado, hindi sumasagot ng diretso. nakalagay naman po doon yung mga restrictions, limitations ng pag-avail. And I'm sure the present bill will also provide the restrictions and the limitations and the basis for availment. And doon po, yun po ang magiging basis ng BIR. The moment po na mag-avail ang isang taxpayer, we will evaluate the application based on what is provided for in the law, what are the restrictions provided for in the law po. Yun po ang magiging basis po ng evaluation ng BIR. Si attorney, legal siya. Isang diretsong sagot. Isang sagot lang po, attorney, para maintindihan po ng taong bayan. Kasi isang diretso lang po. Kasi kung pababasa pa natin sa taong bayan yung mga approved na batas, medyo ano po yan. Kasi, Your Honor, Justified na kami bago kami. Yan ang magaling na abogado, hindi sumasagot ng diretso. kasi po, Isang sir, diretso lang pong sagot. yeah, it will depend po kasi what will be the final version of the bill and what would be the contents of the bill as to the restrictions and limitations and what would be the application of the applicant. Ito pong tanong na ito, susunod kong tanong. Medyo kailangan po namin uli. Alam na, nasagot na po ito ng BIR pero hindi po tinitigilan ng mga matatawag nating peste. Mga peste. Maraming pong peste Yung mga peste, sinasabi po nila na kaya namin ito isinusulong at kaya din ninyo isinusulong itong extension muli ng estate tax amnesty. Dahil may kinalaman daw po ito sa utang ng Pangulo Marcos. Gusto ko po lang sagutin po ninyo ito na hindi po namin ginagawa ito dahil kami pong dalawa ng aking idolo, ang Einstein ng Senado, ay uniteam. Kasi po ang ibinibintang sa amin na pumoputakti sa radyo kaninang umaga, kami daw po ay ipipilit namin to para ma-avail ng Pangulong Marcos itong amnestiya. Nasagot nyo na po ito Gusto lang po namin na sagutin nyo po uli na walang kinalaman nito sa ating Pangulo sa utang na sinasabi ng Supreme Court na may utang sila na sa estate tax. Pwede po bang malinawan natin lahat para malinaw po na kami pong dalawa, kami pong tatlong senador dito ay hindi po kami gumagawa ng paraan para malibre ang ating mahal na Pangulo? Okay. Good afternoon po ulit, Mr. Chair and members of the Committee on Ways and Means. Actually po kanina nabanggit na rin po ni Yusek Napao the reason why they're supporting this bill and also as it can be shown in the preparatory statements po. Marami pa po talaga na mga hindi nakaka-avail ng estate tax amnesty and in the past nga po yung extension naging maganda po ang epekto kasi nga po yung target na 6.28 nalagpasan po yun. So, naniniwala po kami na kapag to pinas, marami pa pong mag-a-avail, lalo na i-extend siya sa December 31 o 30, 2021. And simple, sa part po ng BIR, more revenues, marami pong magagamit na pangpagawa, na bigay sa mga social services. Malinaw naman po yung purpose nung bills na present po sa amin at binigay po ang full support ng ating BIR Commissioner. Yun lang po, sir, ang masasabi ko po. Apo, yung pong sagot po doon sa napakahaba akong tanong. Opo. Kasi kami po'y binabanata ng aga-aga na ito ay ginagawa namin para pumabor sa ating mahal na Pangulo. Kayo po ang sumagot. Ito po ba, pag ito ay naipasa,
at inilaban ng ating chairman ng Ways and Means. Totoo po ba ang sinasabi nitong mga peste na ito na makikinabang dito ang Pangulong Marcos? Ang mga batas po naman po natin sa extension of estate tax amnesty from doon po sa unang batas natin na 11213 and the next is the RA 11569. Nakalagay naman po doon yung mga restrictions, limitations ng pag-avail. And I'm sure the present bill will also provide the restrictions and the limitations and the basis for availment. And doon po, yun po ang magiging basis ng BIR. The moment po na mag-avail ang isang taxpayer, we will evaluate the application based on what is provided for in the law, what are the restrictions provided for in the law po. Yun po ang magiging basis po ng evaluation ng BIR. Si attorney, legal sir. Isang diretsong sagot. Abogado to. Isang sagot lang po, attorney, para maintindihan po ng taong bayan. Kasi isang diretso lang po. Kasi kung pababasa pa natin sa taong bayan yung mga approved na batas, medyo ano po Depende yan. po kasi, Your Honor, Justified na kami, bago kami. Ang magaling na abogado, hindi sumasagot ng diretso. kasi po Isang sir, diretso lang pong sagot. yeah, it will depend po kasi what will be the final version of the bill and what would be the contents of the bill as to the restrictions and limitations and what would be the application of the applicant based on this bill. Then we will evaluate po kung ano po yung entitled ba siya o hindi because there are restrictions. If they are not entitled, then we will not. Doon po sa pumasa sa House. Nabasa niyo naman po siguro, kaya po tayo nagdidinig eh. Doon po sa version ng House at sa version po, meron naman po kayong kopya nito, boss, no? Lahat po naman nandito. Meron po. Andito po, 2159, 2170, 2174, 2197. Nandito din po yung House Bill 7909. Nabasa niyo naman po lahat ito. Apo. Sa palagay po niya po doon, doon sa nabasa niyo, hindi po ba ito magiging daan para mawalan ng visa yung desisyon ng Supreme Court na pinagbabayad ang ating Pangulong Marcos? Yun lang po, isang tanong lang po kasi kami po'y pinapako na sa krus dito, aga-aga. Opo. Yun po, sir. Yun nga po. Well, under the present bill, mayroon pong provision doon na mayroon provision na I think mini-maintain yung provision nung that's the original section I think 9 of RA 11213 no na kung may mga delinquent estate tax liability that will not be covered nung law. If that will be carried out under the present law, then that will be the restriction of the application. But of course, yung applicant naman po, no, na taxpayer can always file if he thinks na under the present law he will be entitled to the provision based on the provision Ibig niyo of pong the law. sabihin, Meaning, kasama po yung meron ng desisyon ng Supreme Court. Kasi para ang naiintindihan po natin yung wala pang kaso ito eh. Yung mga delinquent, yung pong nadesisyonan na ng Supreme Court, kasama pa rin po ba sila? dito po sa present bill, mukhang nandun po yung original version ng 11213 about the restrictions on the non-inclusion of the delinquent estate tax liability.